Welcome back mga kabayan. Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tuloy-tuloy ang tensyon sa loob ng Kongreso at tila ba nagkakainitan na sina Congressman Marcoleta at si Tambaluslos Romualdez dahil sa isyong People's Initiative. Tila ba hindi makapalag itong Tambaluslos na ito kay Congressman Rodante Marcoleta sa tuwing siya ang boboljak sa mga gawain niyang kahindik-hindik at hindi maintindihan. Sinabi pa umano ni Congressman Marcoleta na mag-resign na lamang itong tambaluslos na ito kung siya ang promotor ng People's Initiative. Kahit sana hindi siyang promotor ng PI, mag-resign na lang siya kasi wala naman siyang naiambag sa bansa. Puro na lang problema at sakit ng ulo ang kanyang ipinapamala sa bansa at puro na lang kahirapan at katarantaduhan ang kanyang pinaggagawa sa gobyerno. Para sa buong impormasyon, panoorin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban patungo sa kinabukasan ng ating bansa. Ang isyung ito ay naging usap-usapin din sa mundo ng social media. Merong isang netizen na nagsabi, si Congressman Rodante Marcoleta talaga ang dapat tawaging senador ng bayan. Salute to you, sir. Sana tuwakbo ka pong senador ngayong midterm national election. Number 1 ka po sa aking iboboto kung hindi tatakbo si Tatay Digong. Sabi din ng isang netizen, ayos yan Congressman Marcoleta. Nasa iyo suporta ng taong bayan, sana mapa-step down mo ang speaker. Wala maniswa kay Tamba. Pang sarili interest niya, isama mo na mga ibang tamba. Congress, ala prinsipyo sa buhay. At sabi din naman ng isang netizen, si BBM pag nag-interview ng press talikod agad. Si Tamba ganun din talikod agad. Ako din pag guilty ako, talikod agad ako sa alam na dis ang taong guilty, diyan pwede kausapin ng face-to-face, takot mabisto. Lalong-lalo na po yung speaker. I am not defending the speaker. Naku po, Kondante, parang tatagilid tayo dyan. If this congressional hearing ultimately found Parang problema to. that the speaker is the one who spearheaded this or found Kababayan. Po mga kababayan. Are also awaiting either position papers or perhaps their presence and participation of our former Chief Justice and Ponente of the Santiago ruling, C.J. Davide, the other justices, Justice Ascuna, Justice Art Panganiban, and Justice Carpio. I'm here, Naku, Your pati si Honor. Justice Carpio. Oh, there we are. Oh, you. so sorry. Okay, thank you very much. I wasn't certain you had arrived. Thank you. As we know, the agenda for today are the two Senate resolutions that I have filed, 902 and 903. First, 902, directing an inquiry in aid of legislation into the alleged payoffs and misrepresentations in the signature campaign for the People's Initiative. Secondly, 903, directing the committee to conduct an inquiry again in aid of legislation into the efficacy of Republic Act 6735 in providing for a system of initiative and referendum. After news reports of the Speaker of the House of Representatives blatantly stating they were addressing the procedural gap and as to the amendment of the Constitution through a people's initiative single-handedly in order to cure the impasse. In addition, the report regarding the increase in the budget of COMELEC for plebiscites and Chacha amounting to 12 billion, which had entirely bypassed Congress and your chairperson. In addition to these Senate resolutions, also referred to the committee is the privileged speech
of Senator Ronald Bato de la Rosa, which he delivered on 23rd of January, called the Politicians Initiative, PI, including all the interpellations and manifestations therein. So with that, we have set the agenda, and by way of opening, nais ko lang sabihin na kung minsan may mga sakit na kapag ginamot at biglang nawala ang sintomas, akala natin wala na. Akala natin magaling na yung tao. Akala natin napuksa na natin ang sakit. Okay. Kaya ihihinto natin yung gamot. Hanggang isang araw, lilitaw ulit ang sakit. Isa na Correct. siyang mas malakas na karamdaman. Naku At po, bago pa natin lumakas. maagapan, huli na ang lahat. Ang sabi ng COMELEC, hihinto na sila sa pagtanggap ng pirma hanggat hindi na ay aayos ang ilang teknikalidad. Anong teknikalidad? Yung mga pirmang naipasa na. Paano? Anong bagong pamantayan ang gagawin nila? Kung aatras at nagbago ang isip ng tao, anong gagawin? At marami pang ibang tanong. Maaring masaya tayo ngayon dahil akala natin na pagpahinga na natin ang usapin ng PI nila. Pero hanggat hindi natin ito naihihimlay, babangon po muli ito Naku po. upang maging multo. Ito talaga mga Marcos na to, mahilig doon sa babangon muli, no? Mahilig po talaga kayo doon sa katagang babangon muli. Anak na. Nakakatakot. Loy. Panoorin natin ang isang maikling video ng Ayan. karamdamang mabilis na ipakalat na sa pamagitan ng pantatanga sa kapwa, paglulustay ng salapi, at pagsisinungaling ng matatakaw na opisyal. Yang sakit na yan. yan ang Matatakaw. papatay sa demokrasya. At ang sino man magsabi na walang paki ang Senado sa usaping ito, isa lang ang masasabi ko, walang gamot sa kakapalan ng mukha mo. Panoorin na po na. Romualdez, wala daw gamot sa kakapalan ng mukha mo. Kapal ba mukha ni Romualdez? Oy, Tambaluslos, binabanatan ka na ni Insan. Wala daw gamot sa kakapalan ng mukha niyong dalawa nitong ni Lisa Marcos. Ngayon mga kababayan, naririnig pa lang natin yung apelidong Marcos at itong apelidong Romualdez. Medyo allergic na po tayong mga kababayan. No? Kasi ibang klase po, pagka pala sila na ang nakahawak ng kapangyarihan, talaga pong ayaw nilang bumitaw. No? Ayaw po nilang bitawan. Ay, nako po. Panoorin po natin. Ano ba yung mga pamilya na to? Ang gugulo nyo. Ang hirap yung mapailong sa pesto. Siguro na lang kasing konstitusyon eh. Wala akong ideya. Imagine mga kababayan po natin, yan na nga ba sinasabi natin, bago pa lang umpisan tong usapin na to, ipaliwanag mo muna kung ano yung saligang batas, ano yung mga aamendahan. Kaso hindi po, lokohan ang nangyari, pirma ka na, ayuda yan ni Mayor, ayuda yan ni Congressman. Naku po, ayun na, hanggang umabot dun sa puntong wala na, nagkakalokohan na talaga. Ibo natin. Narinig ko sabi daw, yan yata yung stand ng parang walang eleksyon. Naku po, walang eleksyon. Wala kaming alam noon, basta ano lang kami, nagpirma lang. Nagulat nga rin ako bakit pirma? Ano to? Para sa ayuda ba to? Sabi nila, oo daw. Tapos nung kinabukasan, nalaman namin, hindi pala ayuda yun. Cha-cha-change pala yun. Ibig sabihin, walang eleksyon. Dapat talaga, pag-aralan mo na yan. Di ba? Hindi kasi basta-basta, oo. See? I-educate muna mga kababayan natin. Nagkakalukuhan kasi. Tayo ng oo. Kailangan may alam din tayo. Di ba? Ayoko Correct. talaga. Kasi hindi naman totally pinapaliwan sa mahihirap yan. Sa may mga alam na, matatalinong tao na may alam na. Di ba? So yung konstitusyon na yan, kanila lang yan. Hindi natin alam mahihirap yan. Definitely, Correct. opisina niya ang nag-alok. Imagine, ano lang po, no? Talagang kawawa yung mga kababayan natin. Yeah. Kayo po dyan sa House of Representatives, paliwanag nyo muna kung ano yung saligang batas, ano yung constitution na yan. No, marami sa ating mga kababayan ang hindi naiintindihan kung ano yung saligang batas.
Ano yung pag-aamenda, ano yung People's Initiative, di po nila naiintindihan yan. Ang ibig sabihin, linuloko po yung ating mga kababayan. 20 million kada distrito, definitely nanggaling sa kanila yung very attenuated timeline. That is baseless, prove it. Kasi maraming marites na Kapal na lumalabas mukha, oh. sa Senate. A lot of speculation. Ayan, sinong kasama niya? Itong ginawa niyang Deputy Speaker at iyong si Saldico. Ang kanyang mga alipores. Diretso lang, kayong nakapaligid kay Romualdez. Naku po, madaling manalo sa distrito nyo pero ang buong Pilipinas sukang-suka sa mga pinagagawa nyo, mga walang yawa. Ayuda kapalit ng pirma. Pumirma ang ilang residente sa Quezon City sa inakala nilang ayuda ng lokal na pamahalaan. Mga nakapaligid po ngayon kay Martin Romualdez na mga congressman, tandaan nyo po yung mga pagmumukha ng mga yan. Kung sakaling sa distrito nyo man tumatakbo yung mga walang yan, huwag nyo pong iboto. Kasi mga ano yan, sabihin ko po sa inyo, ang sabi nga nitong Senator Amy, mga makakapal ang mukha. Ang nag-utos si House Speaker Martin Romualdez. Naku po, Umiikot ngayon sa ilang barangay ang form na Kapal na ito mukha, na no? lumilikom ng pirma sa mga botante kapalit ng 100. Yung mga kaibigan natin sa Senado, ibig na kung anong pinag-uusapan, keso PI, keso RBs, tupusin na lang yung trabaho nila. Tutukin na lang yung trabaho nila. kapal na mukha mo, Brad. Kapal na mukha mo. Ayaw porque tapos na yung trabaho natin eh. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong Kapal na mukha, no? pakialam sa PI. Kayo raw po yung nag-offer ng 20 million per district. Siya po, sa totoo lang, sa kanya po talaga bumabagsak lahat ng issue dito sa PA na to. Kay Martin Romualdez, kaya doon sa sinabi ni Senator Amy na napakakapal na mukha mo, siya ay napakakapal na mukha ng mga congressman na nagsasabi na huwag makialam. Siya po ang pinatungtungkulan doon. For the signatures. Spaceless, siguro, sabi din na siya, marites siguro, nakikinig sa mga marites. I'd like her to prove it and she has the proper means and the ways she can go to whatever court or agency to form. Huwag mo na yung may didistract dito sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Wala kayong pakialam sa PI. Mga kababayan, crisis tong nangyayari na to. Crisis to, wala nang parliamentary courtesy eh. Kasi ang pinapalabas na video dito sa hearing na to, yung video na mismo ni Romualdez. Ibig sabihin, yung umpugan nitong Senado at nitong House of Representatives, na talaga, napakatindi na po. Three modes to amend the Constitution, but we have had problems in addressing it. We are thinking right now of addressing the procedural gap or question as to how we amend the Constitution. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. And that's either we vote jointly or separately. We'd like to have that resolved by and through a people's initiative. Galing na po mismo yan kay Martin Romualdez, no? Ang talagang pagsusulong dyan sa People's Initiative. December 11, no? Last year pa po natin pinag-uusapan dito sa channel na yan yung nito na sa PH update yung People's Initiative na yan. Yung charter change na yan, no? Well, ngayon po talaga nahinog na ika nga. Napuno na ang salop ng Senado kaya talaga nagkakagulo. Kapanayam si Speaker Romualdez, itinanggi niyang iniutos niya ang pagsasagawa ng People's Initiative. And that's either we vote jointly or Mga kababayan, kung naniniwala pa kayo dyan kay Martin Romualdez, mga may depresya po we'd like kayo. to have that resolved by and through a people's initiative. Sa mga nandito sa PH Update, naniniwala pa rin sa sinasabi ni Marcos Jr., nitong si Martin Romualdez, mga may depresya po kayo. Pagka naniniwala pa po kayo sa mga sinasabi ng mga politiko na yan. And through a people's initiative. Pakalinaw. I don't know where he's talking about. He has not mentioned any congressman, so I don't respond to. So you didn't give any orders po? Makapalan lang ng mukha. Pag mas makapal ang mukha mo, mas malaki yung chance mo magiging prime minister. Yun lang yun. Si Senate Majority Leader Joel Villanueva nanawagan naman sa publiko na i-report ang mga umano'y suhol kapalit ng pirma para sa charter change. Wala na sa Bulacan, ano ka ba?
Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, nakaba. Nakala ko naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na. Wala na sa Bulacan, ano ka ba? Hindi nakapirma ka na nung People Initiative. Tagal ko na rito, ilang taon na ako dito, nakaba. Nakala ko naman, nandun ka pa. Pero sa Bulacan, wala sa inyong pinapirma, dyan na lang sa Manila na. Council na nagpapirma. Sa napanood niyong video mga kabayan, ano naman po ang inyong mga opinyon? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga komento at reaksyon. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your opinions matter. Huwag pong mahihiyang magbigay ng inyong mga saloobin, mga kabayan. At syempre, huwag niyo din pong kakalimutan i-share ang video ito upang inyong mga kaibigan at kapamilya ay maging aware din sa kung anong nangyayari sa ating bansa. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like. Hanggang sa muli!